Hello mga kababayan. Good evening, good morning, good afternoon po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. Komentaryo, reaksyonan lang po natin yung interview sa press briefing ni Claire Castro regarding po doon sa nilabas ulit ng TRICOM yung video ni BBM na nagsisingot di umano ng cocaine. Ngayon po, tinanong po siya ng isang reporter ng Net25 regarding po doon. Kasi actually mga kababayan, medyo matagal na nga po itong issue na ito. Matagal na o sana unti-unti na nga sana natatakpan ng mga tao. Kaya lang po, bigla pong nilabas ulit ng TRICOM regarding sa pagkakalam ko, noong pag-interview kay Bubbles, ay kay Peebles, yung vlogger po na si Peebles na kaibigan ni Maharlika. Sila po ulit yun na si ako po nag-interview, then unti-unti po lumabas. Kasi tapos, nung lumabas po yon, may mga grupo pong nananawagan kay BBM na mag-hair follicle test. Ngayon, naitanong po yata ito ng isang reporter ng Net25 doon kay Claire Castro. Tingnan niyo po kung paano sumagot si Claire Castro, mga kababayan. Ang sagot niya doon sa tanong ng reporter. Pakinggan po natin sila, mga kababayan. During the sa Congress, na-mention yung pangalan ni former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, na nasa likod daw ng pagpapakalat ng pulveron video na allegedly ay si President Marcos. Nakarating na po ba to kay PBBM? Ano po yung naging reaction niya dito? Na isa si Attorney Roque na Siya daw yung nagpakalat. nagpakalat. Hindi na to, bago. At buti na lamang, may isang tao na dati nilang kaalyado na sinabi na si Attorney Harry Roque ang nagpakalat. Even before, nakita natin ito sa kanilang rally sa Vancouver, Canada. Siya mismo, si Attorney Harry Roque, ang nag-utos pa sa ibang mga kaalyado nila na ipakalat. At sinabi pa nga niya, sigurado siya na ang Pangulo daw ang nasa video. Kung inyo marirecall ang kanyang mga sinabi doon sa... Tingnan mo po yung sinabi niya, mga kababayan. Si Peebles daw po, dating kaalyado ng mga Duterte. Hindi po yung dating kaalyado, mga kababayan. Si Peebles po, nung kasalukuyang kampanya ng 2022, vlogger po ito ni BBM. Ito nga po sinasabi ko sa inyo na si Peebles, naging vlogger ni BBM, nung naramdaman niya na pangit yung pamamalakad ni BBM, lumipat siya kay Duterte. Ang sa akin naman, parang pakawala lang ni BBM para tingnan lang yung mga galawan doon sa mga kampo ni Duterte. Yun po, para sa akin lang po yun. Kasi ngayon po, nung siniwalat niya ulit yung pulburon video, na idiniin niya si Harry Roque, bumalik ulit siya kay BBM. Pakinggan po natin yung pag-interview ulit kay Claire Castro, mga kababayan. Nadaw sa kanyang, yung kanyang mga sinabi nung sila ay nasa panahon ng balak na ipakalat itong video na ito. At sa mga previous statements din niya, sa mga interview, sinabi niya nga na ang naging daan dito para sa video na ito ay ang kasamahan niyang si Maharlika. Pinasalamatan niya to na it was made possible by Maharlika, this video. So, hindi na po bago ito sa pananaw ng taong bayan kung sino ba talaga ang naging utak o ang nagpakalat ng fake pulveron video na ito. So, does it mean that the president was not surprised when he heard about it? Dahil ito na... Ngayon, ang tinuturo niya, kasi ang talagang naglabas nito, si Maharlika po talaga. Pero bago inilabas ni Maharlika ito, kinuhanan mo na ito ng authentication doon sa Amerika. Dalawa daw po ang kinuha ni Maharlika. Doon sa New York at saka sa
LA po yata. Bago inilabas nila yung video. Ngayon, yun po, ayon po kay Maharlika. Ngayon, pinapalabas po kasi ni Peebles na si Harry Roque daw ang naglabas. Pero tandaan po ninyo, si Peebles at saka si Maharlika, close po yan. Tuloy po natin si Claire Castro, mga kababayan. Ito naman po ay inimbestigahan na rin po, natatandaan po natin na inimbestigahan po ito, in-evaluate din po ito. If you have well water rings that won't go away, you need to hear about this product. Take any dirty toilet, pour in 1 scoop, and watch. Pasensya na may kabayan, PNP at may pumasok na commercial. nagkaroon na rin po ng fact check at nagsagawa po ng panibagong pag-iimbestiga kung ito ay tunay o hindi, pero napatunayang manipulated ang sinabing video at may fake face swap. Ito ay galing din sa evaluation ng Deepfakes Analysis Unit na part of India-based Misinformation Combative Alliance or Combat Alliance. So hindi po ito lingid sa kaalaman ng palasyo dahil ang nais lamang po ng Pangulo ay maipakita sa taong bayan na hindi totoo ang kanilang pinapakalat na video at hindi totoo ang kanilang ibinibintang sa kanya. Ma'am, will there be any legal action from Malacanang? Nakausap natin ang Pangulo at sinabi po niya na hayaan na lang po natin ang ating mga law enforcement agencies, ang NBI, ang DOJ, ang nagsagawa ng pag-iimbestiga patungkol dito. At kung mayroon dapat na managot, kung napakita talaga ang liability ng kahit sino dyan na involved, ay dapat lamang po siguro masampa ng kaso. Kung ito po ay makikita naman po ng DOJ at ng NBI. Salamat po. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Ito na po yung tanong ng Net25, mga kababayan. Regarding po dun sa lumabas na video na yun na binalik ulit ni Peebles. Tuloy po natin yung pagtatanong ng reporter ng Net25. Balikan ko lang po dun sa di umano'y pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan, pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. At napatunayan na po na ito ay fake dun po sa isinagawang pagsusuri from yung Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media. Tingnan mo mga kababayan ang sagot niya doon sa tanong. Kung wala bang plano si Pangulong Marcos na mag-take ng hair follicle test doon tungkol sa pag-drug test po ito sa maiksing salita. So, tamo yung sagot ni Claire Castro. Sino po ang nagtatanong? Ituloy po natin mga kababayan. Matatawa po kayo rito. Kasi itong reporter na ito, matagal na pong binibiran si Claire Castro nito. Mabuti ngayon, unti-unti na siyang napapansin. Napapansin na ni Claire. Kaya parang imbier na po siya rito, parang inis po siya sa reporter na ito ngayon. Pakinggan po natin siya mga kababayan. Media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng TRICOM. Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niya sa social media hinihingi. Sino po in particular ang mga humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang atin pong mga kababayan, Yo. In particular. Sinagot na po siya ng reporter.
Sino ba humingi in particular? Bayan po, mga kababayan, mga Pilipino. Wala pong air particular. Buong bayan na po ang humihingi ng hair follicle test ng ano. Ang gusto niya mangyari kung sino daw po talaga ang humihingi ng hair follicle test na drug test kay BBM. Tuloy po natin siya. Ako ba? Sige po. Ako ang humingi. Okay na po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero Mm. kami po sa social media. Ang sinagot ng reporter nito, mga kababayan, ako. So, isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto Sige, niyo tanong ko nga, isa ka ba? Kasi Mm. we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? ang mga kababayan po So, natin. isa ka sa humihingi. Actually, ako, journalist, hindi Yes, nga, naman po tanong ako ko nga. humihingi. Tama. Pero pat Journalist siya, karapatan niya magtanong, hindi siya humingi. Pinipilit kasi ni Claire Castro, isa ka ba sa humihingi? Mga kababayan po natin, sinasagot po siya, mga kababayan natin. Ang reporter nito, napilitan na pong sumagot, opo, ako po, kasama ako. At tuloy po natin siya. Kasi embernan na po si Claire Castro nito, mga kababayan. kayong Basihan. po, Sino basihan. nga po, kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya ata sa social. Opo, Madam Sino po? Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita. Tama! Hindi po. Si ano po, si Nagdidemand. Attorney Vic Rodriguez, di Oo. ba? Maganda rin naman yung hinihingi. Ayan, yan, sige. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba? Ganito kabobo itong abogado na ito. Anong basihan? Ha? Ang basihan, may kumakalat nga na video. Ha? May nahulihan na siya rito may residue dito sa ilong. Dumudugo na yung bibig. Ano pa bang basihan ang gusto mo? Ngiwi ng ngiwi. Hindi mo alam kung saan titingin. Hindi mo alam sa patalon-talon doon sa likod ng backstage pag nangangampanya ang alyansa. Ano pang basihan ang kailangan mo? Kaya nga po, hinihingi na ng taong bayan ang kanyang drug test. Hair follicle test. Ba'y may pagbibintang Hmm. na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay. Tamo. Ha? Sino ba nagbibintang? Dahil napag-anuhan siya, unang-una, sinasabi na ni Pangulong Duterte nung araw na may tumatakbo tayong presidente na nagko-cocaine. Hindi niya pa sinasabi kung sino. Pangalawa, sinasabi ni Pangulong Duterte nung rally niya, sa unang rally sa Maisog sa Davao, na bangag si Marcos. O di ba po? Oh. Ngayon, itong abogada na ito na spokesperson ng Malacanang, sino daw yung nag-akusa, siya daw magpapatunay. Ano daw basihan? Basihan yung video. Yung residue. Yung abutan doon sa nung isang lalaki at saka sa kanya. Ng drugs di umano, kitang-kita sa video yun. O, tapos yung dumudugong labi na patalon-talon doon sa likod sa backstage. Hindi pa ba sapat na basihan yun, yung pagngiwi-ngiwi niya? Kahit hindi mo siya ipa-drug test, Madam Claire, identified na siya na gumagamit po talaga. Kasi sa galawan niya. Ngayon, kung iniisip mo na yung nag-akusa ang magpapatunay, para matigil itong basihan na ito, balitang ito, Kung may ginagamit. kailangan magpa-drug test na si... Hindi Ano ba? po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit saan po na kaso. Ma'am, paano ba? Ayan na nga basihan, ma'am. Oh, may video. Ha? May video po. Yan pong basihan. Ha, mga kababayan? Ano pa bang hinihingi ni Ma'am Claire na basihan? May video na po eh. Imber na po talaga siya sa reporter na ito.
Sige mga kababayan, hanggang dito na lang po muna ako. Ako po ulit si Deo Durano. Don't forget po, Boat Street po tayo, PDP Laban. And don't forget to like, share my video sa YouTube channel, Deo Durano, at Facebook, Ding Durano. Magandang umaga po, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyong lahat. God save the Philippines.